Ito mga tropa kicks. Kahapon kasi nanonood ako nung kahapon tanghali. Yung huling live ni Ma'am Rowena. Yung live niyang latest. Yung bago. Pinakita dun nung ano, inano yung video ko. Pinakita. Na yung tungkol kay kay yung mga pinagsasabi ni Pikwa tungkol kay Roda na dating pulubi. Tapos yun, nagkaroon ng kotse at bahay. Linawin ko lang mga tropa kits. Sabi kasi ni Ma'am Rowena doon yung narinig yun na kasi sa mga hindi nakakilala pa sa akin, sa mga bago pa makakakilala sa akin, nasabi ko doon ay kalingap ako. Tapos napunta ako sa Reynes Community. Pero ngayon linawin ko lang, hindi na ako mga isang linggo na rin siguro kung talagang sinara ko na yung pagiging ko, kalingap ko. Dahil wala akong gana eh. Dati sumusundot-sundot pa rin ako ng panood ng Kalingap kasi pinapanood ko yung mga awayan nila. Yung doon na lang ako yung pinakinggan ko lang bakit nag-aaway sila. Away ni Brooks, ni Andy Kayakap dati. Tapos away ni Brooks, away ni Jen, ni Jens, tsaka sino ba yung kaaway ni Jens na yun? Si Brooks din yata kaaway, no? Ay, hindi. Si basta may kaaway siya. Tapos, yung isa pa. Ngayon naman si Sangkay tsaka si Dr. Love naman. Ayan yung kasi sa dami ng awayan sa kala, nalilito ako. Yan, kung sino mga kaaway. Basta puro may mga kaaway sila. Yun lang ang pinupuna ko, yun ang inaano ko ngayon. Pero napasingo tuloy ako. Kasi, siyempre, alas 12 ng gabi. Medyo malamig na. Ganito panahon sa Pilipinas, init sa araw, tapos pagdating ng lamig, kaya nakakasipon. Yan. Tapos, ito, walang kaaway sa Kalingap. Aakas to ng Kalingap eh. Walang issue to sa Kalingap eh. Kasi wala nang pumapansin dito kay Kanor. Kaya ang pilit nilang siniksiksik ang sarili nila dito sa Reynas Community. O ngayon, kikita na naman siya sa akin. Tama mo, 9 hours, 9,800. Tama mo, may views sa akin. Pero pag nag-charity, isang araw, lalo pag nag-charity pala to, hilahod na hilahod ang channel niya. Kapag siya nag-charity, pag di siya nag-live, charity ang inutupag niya, halos hindi niya makuha yung talampakan ng ng 94,000 na subscriber niya. Eh yung 94,000 ay naipon niya mula sa 6 na taon. Inipon niya yung 94,000 na yan. Kaya umabot na 94,000 yan. At saka yung sa loob ng 6 na taon na yun, siyempre, baka may mga, hindi naman sa pag-ano, no? Baka yung ibang sa 94,000 na yun, wala na, baka nasa langit na. Kaso makabilang buhay na. Dati alam kasi, sa 6 years, marami pwedeng mangyari. Hindi naman sana. Hindi naman sana ganun. Kasi yun ang pinagpipilitan, puro views lang. Ngayon, pinangangalandakan niya na teka, balik muna tayo sa hindi na ako tuluyan na akong umayo na sa Kalingap dahil wala na akong gana. Dati si Direk Noelson na yan, pagka magaling ngayon wala na akong gana. Si July Ponil, idol ko rin yan, magaling mag-reaction yan eh. Nanonood pa ako ng live niyan eh. Ngayon, wala na akong gana. Umayaw na ako tuluyan sa Kalingap. Dito na ako magko-concentrate sa community natin. At tong si Kanor, ito atupagin ko kasi niya ako eh. Pinupukusan na niya ako eh. Yan ang gusto ko sa'yo, Kanor. Mag-focus ka sa akin. Kahit hindi mo nasagutin yung mga issue. Kasi wala ka naman sinasagot na issue eh.
Ang issue natin, di pa pabahay. Hindi pa nga tatapos yung, hindi pa nga nagre-ribbon cutting si Reyna. Tumigil ka na sa issue ng pabahay. Kasi, wala. Hindi mo nakakayaning paliwanag sa mga viewers mo kung ano nangyari sa pabahay na sinusubaybayan nila. Ayan o. Ang kulit. Ng alaga ko. Sige, ano nga, butike, baka mo, lundagan mo ako rito ha. Si Brownie yan. Pusa ko. Pusa ng anak ko. Binabantayan ako. Kulit. Katabi ko sa pagtulog. Pati pusa ako, nakilala niya, si Brownie. Wala na ako sa Kalingap, mga tropa kids. Ayoko na. Hindi naman ako galing sa Kalingap na yung naging part ako ng partner ako ng Kalingap. Viewers lang ako ng Kalingap. Supporters ako. Pero ngayon, wala na, kumalas na ako. Kagagawan to. Kagagawan tong kanor na to. Nawala na akong gana sa kanila. Wala na. Wala na akong ina-idol sa kanila ngayon. Kahit si Kalinga Prab, wala na. Natabangan na tuloy akong manood sa mga charity niya. Dati yung sinusubaybayan ko, yung huling sinusubaybayan ko niyan, yung tatlong, natawag na sa tatlong zombie daw, mahihiyain mga batang babae. Yan ang huling sinubaybayan ko sa kanya. Wala na. Wala na akong gana. Gawa nito. Kaya yun, lilinawin ko mga tropa kids. Hindi na ako supporters ng Kalingap. Hindi na ako viewers ng Kalingap. Tutok na ako dito. Kasi may kaan na ako eh. Ayaw niya aminin siya katapat ko. Ako katapat niya eh. Pero kung tutusin, wala naman sa akin to eh. Hindi ubra sa akin to eh. Kaya to puro kaya tinitira niya ako puro sa views. Kaya anong maano niya sa akin sa views? Sabi ko nga sa inyo, kasusulpot ko lang. Tapos 4 na balahura kagad na sinasagupa ko. Bakit? Siya ba nung panahon nagsusimula, nung wala pa siya 1 buwan inabot ko tong ganito, tapos may katapat kagad siya na professional reactor, professional vlogger. Pero mo, 6 years eh. Tapos sasagupain ng baguhan tulad ko na wala pang 1 buwan. Kinayang ba yung kanor nung nag-uumpisa channel mo? Baka nag-uumpisa channel mo tagatula ka lang ng motor ni Bal Santos pag tumitirik. Kapag ka nababalaho sa kalsada habang papunta sa mga bundok-bundok na tira ng bigas. Mga ganun lang papel mo nun. Tapos yun, nagkakaroon ka ng konting nakakaamot-amot ka ng konting subscriber, paunti-unti. Diyan nag-umpisa yung channel mo siguro. Pero ako, bukas na libro ako dito. Alam na alam kaagad ng mga viewers ko. Kahit na hindi nga karamihan dahil maliit naman ang community natin. Kaya ba niya yan? Kanor, nakaya ba yung ganyang views na inaano mo na minamata mo? Tapos ang kalaban pa laki ng subscriber 94,000. Tapos ako sa subscriber ko 400, wala pa 400. Sumasagot pa sa 4 na balahura. Tapos sa isang malaking community na nabibilang sa malaking community na 94,000 ang subscriber. Ikaw may sinagupa bang ganon, Kanor? Tapos mamata-matahin mo tong channel ko. At pag scroll niya, ako ulit ha. Kaya Kanor ha, ibig sabihin, puro ako yung nire-review mo talaga ha. Tapos naka-t-shirt ka pang puti. Idol niya. Kanor, wala na. Pinatahimik ko na. Kasi ubusin lang oras ko nito eh. Tapos nakalagay pa sa kanya Ano ha? Kaya mo pa? Ano ha? Kaya mo pa? Galing mag-gamo no? Ako pa tinanong kung kaya. Wala na. Tahimikan natin tuluyan. Maubos naman ang oras ko.
Ay, iyan lang natin kaya, no? Sensya na mga tropa kitchat. Alas 12 dito eh. Medyo ano pa yung mata ko kasi naulim po nga, ano nga ako. Nagising nga ako. Tulog ako alas 9, tapos 3 oras pa lang tulog ko halos. Uh, Tapos gising ulit ako, kaya hindi pa maano yung mata ko, yung hindi, kumbaga sa hindi pa kumpleto yung tulog. Sinagot ko lang kagad, para bukas wala na ako sasagutin. Ayahay na, makapanahin na ako ng maayos bukas. Maghapon ako mananay, wala nang interruption. Kasi nasagot ko na siya. So, biroy mo, kakapraso na yung video niya. Wala eh, wala namang kakwenta-kwenta yung ano no. Magbabasa ng comment yan, tsaka ng ano, ng shoutout. Babati na lang yan. Ay, walang kwenta. Views ko na naman pinakialaman. Pero yung issue ng tungkol sa pabahay ni Reyna, wala na. Ayaw na yung pakialaman. Ang gusto ko sana, sagutin niya ako tungkol sa mga issue na naging dahilan ng paglutang ko dito. Yung tungkol sa pagiging Bicolano ko na kinwestiyon niya. Tapos, bakit wala raw? Tapos yung lugar ni Reyna, na sabi ko sabi lang nasa bundok. At ang sabi ko hindi, malapit sa syudad. Malapit sa town. Malapit sa kabayanan. Hindi yung nasagot. Tapos yung issue kung gaano kalayo yung kabilang karsada at ang 7 kilometro, wala siyang sinagot. Tapos ngayon, hindi niya na pinupuntahan yung bahay ni Reyna doon, hindi nila kinukunan ng video para maipakita sa mga viewers niya na, ito na yung kayarian. Ngayon natin kwentahin kung 1.1 million nga ba inabot. Wala na, hindi niya inaano. Nililis niya, niloloko niya mga viewers niya. Niloloko niya tao. Medyo susundo tayo konti kay Hasa. Kaya lang, awang-awa talaga ako kay Hasa. Tsaka hindi naman kasi ako pinapakialaman eh. Tsaka puro babae naman yung nire-rebat niya, yung puro babae naman tinitira niya. Kaya na nila yun. Kasi kahit naman nung wala pa ako kaya naman nila si Hasa eh. Tsaka hindi ka patol-patol sa para sa akin si Hasa. Alam mo bakit? Una, napakaluwang na ng tornilyo. Pangalawa, hindi ko paano alam kung paano ire-rebat kasi hindi naman ako pinakikialaman Kasi muna nung banatan ko sa tungkol sa pamilya niya, kasi dinama yung pamilya ko Pinakakain ko rin sa anak ko, inutangan. Binanatan ko rin siya tungkol sa pamilya niya. Tungkol sa kalungkutan niya sa buhay, sa mga kasawian niyang inaabot. Nakita pa kay Ma'am Royne kanina, paiyak-iyak. Dramatic actress. At yung sabi mo Ma'am Busilak, yung tungkol sa tilapia, kinukumusta mo kung ano kung ano yung saging tsaka tilapia. Issue namin ni Kanor yan Ano na, Ma'am Busilak, wala na. Ma'am Busilak ba yun? Siya yata. Ma'am Busilak, wala na issue tungkol sa tilapia tsaka ayoko na pabalik-balik, sabi nga ni Kanor ni Kanor, balik-balik ang issue. Pag inungkat ko na may tilapia at saka saging, kakantsawan na naman ako niyan. Sabihin, balik na naman sa tilapia at saka saging. Kaya yung tilapia, Ma'am Busilak, wala na siguro yun. Hindi na mauulit siguro Hindi na mababanggit yun. Ayaw ni Kanor, nasasapul siya Biray mo, saging. Tapos ang sabi sa akin, kanina narinig ko dito, may pinood ako konting Nagpunta raw sa Manila. Hindi ko raw siya kinita doon. Hindi ko raw siya kinatagpo doon. Siya kakatagpuin. Anak ng itin, may masabi lang. Tapos sabi niya, hindi ko raw siya kinatagpo sa Manila. Dapat daw, come to Papa daw. Papa. Sigurado kang Papa ka. Baka ka. Kalalaki mo tao. Come to Papa. Ewan ko sa'yo.
Ay, sorry, lampas na. Bye-bye.